Be grateful. Yun yung sinasabi natin kanina. It is the anti-depression na kailangan na technique, no? Na kailangan nating matutunan as a children or son of God, no? Kailangan tayo po matutunan natin how to be grateful. Simple lang naman ang paano maging grateful eh. Next slide. Sabi dito, with thanksgiving. Kapag nagpe-pray tayo, okay, nagpe-pray tayo, and then hallelujah. Kapag tayo po yung nagpe-pray at may hiningi tayo sa Diyos, ang hirap pong magpasalamat na nasa problemado stage tayo. Amen? Ang hirap mag-thank you pag meron tayong nadadanasan na challenges. For example, meron kang nade-depress ka kasi may kailangan kang bilhin o may kailangan kang ibigay na pangangailangan ng pamilya mo, pero hindi mo mabigay. Ngayon, pag nag-pray ka, ang hirap magpasalamat eh. Ngayon, ang technique pala is that when you pray, kailangan pasalamatan mo si Lord. Anong papasalamatan mo? Yung hinihingi mo lang ba? Hindi. Ang papasalamatan mo, even the situation that you are in right now. For example, nasa problemado stage ka nga. Nagpe-pray ka, pasalamatan mo yung stage na yun ng buhay mo. Bakit? Kasi may tinuturo si Lord sa buhay natin. Amen? Amen. Hindi natin mararanasan ng isang bagay na hindi natin kayang pagdaanan. Yun ang sabi po ng book, no, ng Bible, no? So, next. Next po is, eto na, no? Ngayon, ang nangyari, kanina, pinag-usapan natin, that number 1, do not be anxious. Huwag tayong mag-worry. Pangalawa, is that we must be prayerful. And the third one is be grateful. So yung tatlo na yon, it's the life hacks ng mga Kristiyano. At ito naman yung pang-apat. Ito yung pang-apat, which is dito naman, tuturo naman ni Pablo kung ano yung mga bagay na kailangan nating isipin. Kasi nakalagay dyan, think the way Christians must think. Hindi po ako na Christian, ha? Nickname ko yun. Ang hinito po talaga ang pangalan ko. Okay. So, think the way Christians must think. Paano ba dapat mag-isip ang isang totoong Kristiyano? Hindi po lahat ng Kristiyano or naniniwala kay Kristo is may pag-iisip na ganito. Tandaan nyo to, ha? Hindi lahat, no? That's why dito, inisa-isa ni Pablo. Sobrang linaw nung sinabi niya, talagang pinpoint niya na ito dapat ang gawin, kung paano mag-isip ang isang totoong Kristiyano. Alright? So, when we say Christians, basta naniniwala kay Christ. Now, ano yung sabi niya dun sa verse 8? Bilang pagtatapos, mga kapatid. Sabi niya, bilang pagtatapos, sabi ni Pablo, pero hindi pa po ako tapos, ha? Hello? Hi! Ayun pa, nag-iilik na. Okay. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong, ano? Isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat. Doon muna tayo sa karapat-dapat. When we say karapat-dapat, it's okay, pag sinabing karapat-dapat, yun yung tawag dito, deserve. May mga expression yung kaming mga kabataan ngayon eh. Deserve, sabi nila, di ba? Pag nahirap, deserve, di ba? Pag napahiya, deserve, di ba? So, deserve. Ngayon, ano ba yung mga deserve na isipin? Ano ba yung mga deserve? Siyempre, pag sinabing deserve, yan yung mga bagay na sabi dito sa mga sa ibang sinulat ni Paul, iisip tayo ng bagay na makalangit. Doon tayo titingin, no, sa bagay na makalangit. Ang sabi pa, looking unto Jesus. Sabi pa, no, the author and the finisher of our faith. So, we must think ng mga deserving na bagay. Ano yung mga deserving na bagay na naiisip natin? Ngayon, ang tip is that pag hindi deserving, huwag nyo nang isipin. For example, problema ng kapitbahay mo. Hello?
may problema. Yung kapitbahay, pati ikaw, kung problemahin mo. Pangalawa, yung problema ng Pilipinas ngayon, hindi ko sinasabing huwag tayong maging patriotic. Pwede tayong maging patriotic, pero pwede tayong umisip ng karapat-dapat na isipin. Kaysa kakaisip natin ng baha na nangyayari ngayon, bakit hindi mo pagbutihan na lang yung pag-iisip ng maganda dyan sa ginagawa nating trabaho o kung ano man yung ginagawa natin. Amen? The point is that, ang sinasabi dito ni Paul, na instead na isipin natin yung mga bagay na nakakapagsayang lang ng oras natin, na nakakaagaw lang ng time natin, isipin natin yung karapat-dapat para sa atin, sa pamilya natin, sa mga nakapaligid sa atin, at sa Diyos. Amen? Amen. Amen? Amen. Hindi yung lahat na lang karapat-dapat para sa atin na isipin. Lahat na lang inisip mo, problema mo. Lahat ng mga rant sa Facebook, sa TikTok, nag-comment ka doon, nakikipag-away ka na rin. Diba? Hindi karapat-dapat to yan, mga kaibigan, mga kailaw. Amen? Amen. Ang karapat-dapat natin gawin yung nakalulugod sa harapan ng Diyos. Karapat-dapat natin isipin yun. Amen? Palamakan na natin si Lord. Next is kapuri-puri. Ano yung mga bagay na dapat nating isipin na kapuri-puri? Okay? So, dami natin mga bagay na naiisip minsan. Pero minsan yung ikahihiya ng tao. Yung ikakapahiya ng mga nakapaligid sa atin. Minsan, kasi ganito yan. Bakit sinasabi ni Paul, no? Na isa-isip. Isip. Because what you think is what you want. Ano ba? Alam niyo ba yan? Kung ano yung iniisip, yun yung nangyayari. Minsan sabi, tulak ng bibig. Kasi kaya mo tinulak ng bibig kasi matagal nang nandito yan, tsaka nandito yan. Hello? Kaya minsan pag nadulas ako, kaya namali ako ng sabi, pag nakasakit tayo, di ba, sinasabi natin. Pero aminin natin, matagal mo nang nasa puso mo na talaga yun. Which is, yun yung sinasabi ni Paul, na kapag yun ang lagi mong inisip, natatanim kasi po yun sa puso. Hello? Kaya ang kailangan natin gawin, i-train natin bilang isang Kristiyano sa tulong ng Diyos. I-train natin yung sarili nating pag-iisip, na isipin yung mga kapuri-puring bagay. May nakita ka, no? Kay Ilocano, taguyaw nga yun. Hello? Naguyaw nga yun, amin uyawin na, di ba? Lanya, bali ko, ano yun? Nandiyan sa akin, ang pinga ng delkata. Di ba? Hello? Labi ka siya, Allah. Tagarin mo lang, di ba? Ay, no, ba't ko na nasabi yun? Eh, kasi, di ba, Ilocano tayo eh. Alam natin minsan ng mga, anyway, huwag na natin baka saan pa tayo mapunta. Di ba? Kahit ano pa, isa-isip ang mga bagay na totoo. Pag hindi na totoo, huwag mo nang nilay-nilayin, hindi nga totoo eh. Di ba? Ang daming naglalabasan ngayon, fake news. Tip ko sa inyo, hindi nyo malalaman sa panahon na ito ngayon, yung fake news. Nakabase ang fake news, it is based on your perspective. Kung ang perspective mo contradict doon sa isa, lahat ng sasabihin kontra doon is true for you, but never been true for them. Hello? Ngayon, kung totoo para sa kanila, lahat ng sasabihin mo, or lahat ng hindi aayon sa kanila, is not true for them. Ngayon, itong tip, ano yung totoo? Basta hindi about, or hindi mo alam yung totoo, huwag ka nang mag-react. Kung hindi mo alam kung ano ba yung pinakabunot dulo ng lahat ng yun, huwag ka nang mag-react. I-open nyo yung mga Facebook nyo, mga kapatid. Ang mga social media nyo, yung mga kabataan nyo. Kaya nga sabi, think before you what? Click. Kasi
Kasi yung iba, click na lang ng click. Share na lang ng share. Basta tumama sa perspective nila, kahit na alam nila, totoo para sa kanila, tandaan nyo to, hindi lahat ng totoo para sa inyo, totoo para sa iba. Amen? Amen. At hindi lahat ng totoo sa kanila, totoo para sa atin. Ngayon, anong sabi nila, hindi, totoo yun sa atin kasi it's based on the Bible. Kailangan natin itong ipaglaban, pero anong sabi ng Bible? Huwag tayong makipag-argue. Hindi naging batayan ng pagiging matalino sa kautusan ang pakikipag-away para lang sa katotohanan. Na alam mo. Alam nyo, isa sa mga lesson na nakuha ko sa mga mentors ko, no? Na when you are winning friends, kung gusto mong makapanalo ng pagkakaroon ng kaibigan or bagong kakilala sa buhay or kahit na sino, no? Kung pamilya man yan, etc. ganyan. Huwag kang makipag-argue. Sabi, kapag sinabi pag may sinabi yung kaibigan mo or yung kamag-anak mo na kumari, nagdidiskusyon kayo, uso yun di ba? Ay, hindi, ganito yan. Tapos sumausaw yung kamag-anak mo or kaibigan mo, hindi ganito kaya yan. Di ba? Ay, hindi ganito. Labanan na yun ng prinsipyo Amen? Ngayon, ang sabi ng mentor ko, sabi niya, kapag nakipagtalo ka, sinong talo? Parehas kayo. Tandaan niyo po to, walang kahit na sino ang nanalo sa pakikipag-argumento. Lahat talo. Ngayon, kumari, may nakipag-argue sa'yo. O di sabi mo, oo, tama na. May nawala ba sa'yo? Wala. Okay? That's why, yung totoo, hindi yan pinakikipagtalo-talo sa, or ang tawag dito, hindi yan dahilan ng pakikipagtalo. Ang bagay na totoo. Alam niyo ba, sabi ni Paul, isa-isip, hindi ipaglaban. Hello? Kasi nga, pag pinaglaban mo yan, hindi lahat sasangayon sa'yo na totoo yan. Pero kung alam mong totoo, di keep mo sa heart mo. Diba? And again, back to the first part, na do not be anxious. Kung ano yung tao, ayaw makipag-agree sa'yo na hindi, na totoo yung sinasabi mo. Kung ano, right now, nagpipreach tayo, pinag-aaralan natin yung word. Meron dito, hindi sumangayon, may nanonood, hindi sumasangayon sa akin. Kailangan ko makipagtalo? Hindi. Huwag siya manood. Amen? Kawalan ko ba yun? Kawalan ba natin yun bilang isang Kristiyano? Hindi po. Actually, that's what we call humility. Sabi, pag nagpapakababa tayo, syempre, tinataas tayo. Next! Bilisan ko na. Marangal. Ano ba sa English yung marangal? Nawala yung aking point. Yung PowerPoint ko. Marangal. Ha? Kagalang-galang. Diba? Honorable. Honorable. Ka-honor ba yun? Yung iniisip natin. Karangal-rangal ba yun? Diba? Minsan nag-iisip tayo, hindi na nakakarangal na isipin. Iniisip pa rin natin, di ba? Okay, maraming honorable ngayon. Hindi totoong honorable. Huwag na tayong sumama sa kanila. Amen? Katulad doon, hindi na nga honorable. Kunwari lang, honorable nakaupo, sorry sa word, pero ang dami nila, no? Pero hindi naman lahat. Hindi na nila lahat, no? But the point is that, kapag hindi marangal isipin, kasi matetempt ka pang gawin, matetempt mo pang sabihin, huwag mo nang isipin. Isipin mo na lang lagi yung marangal para sa Diyos. At syempre, matuwid. Ang hirap namang, wala namang matuwid. Sabi nga, walang kahit na sino ang pumantay sa pamantayan ng Diyos. Lahat tayo po ay nagkasala. Amen? Pero hindi ibig sabihin na lahat tayo nagkasala, magiging excuse na natin yon para mag-isip ng mali. Amen? Ang hirap po minsan,
Kaya isip ang number one. It's because nauna ang utak kaysa sa puso. Kita nyo? Diba? Yung iba ang unang ginagawa lagi, ano? Heart lagi. May lumapit, magpapatulong, tinulungan. Lahat na lang tinulungan. Naging charity ba? Charity, sige. Tulungan kita. Pamangkin, tulungan kita. Pinsan, tulungan kita. Ganito. Nung hindi na bumalik yung tinulungan, anong nangyari? O di nga. Nga, nagalit ka ngayon. Sino may kasalanan? Ikaw, hindi mo ito ginamit eh. Tama? Sabi ni the Lord, no, is that we think the right thing. Isipin natin yung mga matutuwid na bagay. Huwag natin isipin yung mali. Ngayon, mali ba tumulong? Hindi. Mali tumulong pag ikaw mismo di mo matulungan yung sarili mo. Parehas kayong madadrown. Kaya nga hindi pwedeng pagsamahin yung dalawang depressed sa isang kwarto o tatlo. May tatlong magpapakamatay. Kasi lahat ng pag-uusapan ng tatlo na yun, depression lahat. Merong mga, may tatlo na may isang problemado. Huwag mong iiwang mag-isa yan. At walang maiisip na matuwid yan. Lahat mali. At kung isa-isahin natin yung mga bagay na huwag natin iisipin na mali, kung abutin tayo dito ng alas 3, alas 4, hindi pa tapos. Kasi ang dami nating minsang mga maling bagay na naiisip. Amen? Amen. At yun yung kailangan nating iwasan, no? Isa-isip natin yung mga matutuwid. Ano pa? Malinis! Malinis, hindi yung kasama yung sa katawan, no? Maging malinis tayo sa katawan. Pero malinis, when we say malinis, it's a matter of, isa dyan yung intention. Malinis na intention, malinis na, alam mo yun, malinis na puso, di ba? Kung walang halong pag-iimbabaw, pagkukunwari, hindi walang halong mga bagay na alam nating marumi sa pag-iisip or sa paligid ng Panginoon. Alright? That's why, malinis, isa yan. Ano ba? Ang dami naman. Ang dami mo talaga yan. Kaya nga maraming nagbabackslide as Christian. As mga follower ni Christ. Kasi nandun pa lang sa karapat-dapat, hindi na pumapasa. Amen? Amen. But the thing is that, next, is kaibig-ibig. Ano yung mga bagay na kaibig-ibig na dapat natin isipin? Ito yun eh. Nung mga panahon na na hindi pa mag-asawa, o wala pang asawa, or nasa boyfriend, girlfriend pa lang. Halos lahat ng iniisip natin is mga bagay na gagawin natin na dapat kaibig-ibig sa mata nung. Amen? Amen. Dapat maayos yung buhok mo. Dapat yung toothbrush mo, mga 5 to 10 minutes. Kasi pag nag-uusap kayo, di ba? Malay mo, maamoy sa video call. Di ba? Joke lang po. So, dapat, yung mga action is kaibig-ibig, di ba? So, ganun din dapat tayo. Dapat yung mga iniisip natin na gawin or mga bagay na iniisip natin is kaibig-ibig para sa atin at kaibig-ibig para sa Diyos, number one. Kasi kung hindi, ba't pa natin iisipin yun? Nagkakasala lang tayo. Next is kagalang-galang. Yun. Kagalang-galang ba tayo? Di ba? So, kagulang-gulang or kagalang-galang, no? So, kagalang-galang, yan ang mga isa-isip natin. But anyway, next slide po is that yung mga bagay na, balik pala, sorry. Yung mga bagay na to is the things that we must think, no? Hindi lahat yan, pero it's a summary. Actually, it's a principle ng mga bagay na kailangan nating isipin, no? Hindi siya yung mga isa-isang bagay, no? Marami kasi yan eh. Kaya, dapat, eto, manilay-nilay natin to. Ito yung isa sa mga bagay na magko-correct sa atin as Christians. Kung ano, may naisip tayo, dapat ba isipin to? Malinis ba to sa
Pagiging isang Kristiyano, kaibig-ibig ba ito sa Panginoon? Kagalang-galang ba yung, magiging kagalang-galang ba ako pag ito yung iniisip ko? Sa mata ng iba, mga unbeliever? Kasi maraming Kristiyano ngayon, no? Sorry, dalagdag ko lang. Maraming Kristiyano ngayon, hindi na ako kagalang-galang. Sorry to say. Pero hindi nakagalang-galang sabihin Kristiyano sila. Dahil sa mga action, dahil sa mga bagay na iniisip nila. So anyway, kailangan natin yung bantayan as Christian. And then lastly,